sunog yung mga nakuha. May information po ba kayo na iba pa pong paraan ng pagpatay at pag-dispose sa mga sabungero? Katulad niyan, wala talaga akong idea dyan. Siguro, sa sobrang ano na nila, siguro yung iba sinunog na nila, pero wala akong idea sa mga nag-ano, dahil hindi ako nasindan ng video niyan, yung sunog. Okay. How about, sir, yung dinidismember, yung mga bodies para ma-dispose? May idea po ba kayo about it? Because I read in an unofficial document na isa po yun sa mga disclosed na information. Paano dinidispose? China-chop? Yun na nga, yung katulad ng sinabi ko nung nakaraan, na pinakitaan nila ako ng video, na kung paano, parang baboy yung ginawa nila. Yun lang yun, hanggang doon lang ang alam ko. Wala akong idea, basta yun lang ang video na pinakita sa akin. Hanggang saan yung video, sir? So ano po ang nakita? Basta yung nakita ko yung video, yung killing me softly ba yung ginagawa, yung pinipihit, yun lang, doon lang, hanggang doon lang. Tapos yung laman dito, yung tiyan, yung mga laman-laman, gusto nila yung parang lumabas yung dugo para hindi lumubo yung tao. So inaano nila, sinasaksak na, Hindi. Iwa talaga, talagang karumal-dumal nga yung ginawa nila. May mga, so pero hindi nakita sa video, sir, na pinuputol yung parte? Wala. Basta yun lang ang nakita ko, pero hanggang hanggang doon lang. Nakuha sila sa sako, sir. So is that something na consistent na nakita mo sa video? Nakita mo paano tinatapon sa langaw? Siguro, ganun ang ginagawa nila. Dahil yung sako ba, may mga buhangin o wala? Kasi kung lagyan talaga nila yun ng pabigat. Kasi kung sako-sako lang, hindi, lulutang at lulutang yun. So, ano po ba yun? Tinatali sa paa, sir? Paano what do you mean by pabigat, sir? Ang ano kasi nun, yung pinakita sa akin, nakahiga yung tao tapos may buhangin na sinama nila pagtali sa tie wire. Yun lang ang nakita ko talaga sa video. Pasensya na po, sir, for asking. Saan nila tinali yun? Sa paa? Lahat. Kasi lahat parang straight siya na parang nakapatong siya tabla yung tao na paghulog. Dito lubog. Okay. May video nung hanggang sa paghulog nila? Yung ano lang, yung ang kininto na lang sa akin yun. Pero yung video kung paano nila kinatay, yun na yun. Yung kwento po sa inyo, kung paano na dinispose, anong exact na kinwento sa inyo, sir? Ayun na nga, mabilis nga kasi na pagkagawa nila yun. Yun na yung kinikwento nila sa akin. Kasi kinabukasan yan, halimbawa ngayon nila dukutin. Kinabukasan yan, pupunta yan sa bahay. Kukunin na yung 500,000 na yung suhol sa kanila. May nakuha na naman pong sako, again, ang authorities kanina po, sir, sa diving operations nila. Ano po ito? Sabay-sabay po ba? Sa isang gabi, ilan ang tinatapon din? Depende. Halimbawa, yung itong isang entry. Halimbawa, entry na Mr. Atong yung isang entry na yan, halimbawa 5 katao yan na gumawa ng tsupi, obligado kunin lahat yun. Minsanan yun, sir? Oo, kunin lahat. Hindi pwedeng, hindi pwedeng itira yung isa. Kaya nga may bata doon na nadamay. Mayroon pa nga buntis, di ba? Yung naikwento ko na may buntis na babae. Kasama sa video? Kasama. Sir, lagi po, no, kumakalat na po sa balita kung saan po dinidispose. Pero we wanna know, sir, saan pinapatay? Doon na yan, doon sa palaisdaan ng isang pulis din na mayroong palaisdaan doon sa Taal. Kaya doon ako nag-idea, kaya kukunin to dahil siyempre nag-open sila sa akin. So sa palaisdaan pinapatay, tapos ang tapon sa Taal kasi malapit. Oo, hindi. Yung palaisdaan kasi doon, parang ang alam ko, may palaisdaan doon yung isang pulis. Tapos pag doon ang parang katayan, parang slaughter ba? Yun na doon na, saka tinapon nila. Opo. At least, sir, tugma ka dun sa mga nangyayari ngayon, sir. Yes. Nabangga ako, sir. So far, wala pang mali sa lahat ng binunyag mo. Wala. Anong nararamdaman mo ngayon na lahat ng revelation mo ay nakatulong magkadireksyon itong 4 years na pong nakatenggang kaso? Yes, kaya sabi ko nga, kaya nga hinamon ko nga si Mr. Atong magpalay detector tayo kung sino nasabi sa atin ng totoo. Gawa ng lahat ng nalalaman ko. Hindi naman ako gumagawa ng kwento. Para masira ako, para saan? Kaya laman ako nagaganito dahil gusto niya patayin na kami, buong pamilya ko. Last 2 questions po, sir. Ito pong ginagawa niyo po bilang whistleblower. Napakabigat kasi syempre, hirap ka na, hindi ka makalabas ng yung family mo, hindi mapunta na agad. Kayo po ba at some point na nagsisisi na pinili niyo maging whistleblower? Hindi ako nagsisisi dahil pinaglabang ko ang pamilya ko dahil gusto na niya masakirin kami. Anong gusto ko? Mamatay na lang ako na walang gusto ko magkaroon ng hustisya yung mga pamilya ng nawalan, ng missing sa bungero. Pangalawa, yung papatayin niya na ako, hindi ko natanggap yun. Sabi ko na nga sa kanya, boss, okay lang, mapatay mo ako. Huwag mo lang idamay buong pamilya ko. Kaya ako nag-react sa kanya ng ganito. Ngayon po, sir, ay mas mahigpit na po bang seguridad? Kasi ngayon ang dami nangyayari. Totoo na lahat ng sinasabi mo. So, kumbaga parang
kung nakita na ng tao na hindi ka nagsisunod sa mga sinabi mo, mas marami na po bang threat kayong nararamdaman niyo? Ako, sanay na ako sa trip na yan. Una, wala naman ibang magpapatay sa akin, si Mr. Atong Ang lang. Hindi naman, gobyerno, kakampi ko yung gobyerno. Para saan, di ba? Hindi ako natatakot kahit kailan. Kaya nga, sabi ko nga sa kanya na Mr. Atong Ang, kung totoo man yung sinasabi mo o nagsisinungaling ako, magpalay detector tayong dalawa. Isama mo yan si Judge Felix, magpalay detector tayo kami. Oo, kasi sinabi niya na kung wala daw akong basihan, ngayon, mayroon akong sa bibig mismo ni Mr. Atong Ang, sinabi niya na ang tagalakad si Judge Felix. Yung time na yun, 3 months ago, tinawagan ako niya ni Mr. Atong Ang. Nung nagsabong sila sa Manila Arena, nandun si Judge Felix, nandun si Celso Salazar, sabi sa akin, doon kausapin mo to. Magpasalamat ka. Oo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya sabi ko, hinamon. Si Judge po tumulong sa kaso mo? Yes, sa lahat. Gawa na nga, sinabi ko na nga na ito si Judge Felix, magkaibigan yan sila Celso Salazar, sanggang dikit yan. Ngayon, ikinunik hanggang sa, ang pagkamali lang ni Mr. Atong Ang, pag marami nang alam yung tao na, pinapapatay niya na. Kaya hindi ako natakot sa kanya. Alam ko kung hanggang saan ako. Ang dami mo rin kakampi ngayon, sir. Oo, nadagdagan na rin yung patong sa akin, siguro. Ano pa ang bounty, sir? Last time, sir, nag-usap tayo 50 million. 50 million, sigurado. Baka dublihin o triplihin pa niya yan. Gusto niya gastusan para mapatay lang ako. Para mawalan ng hustisya itong mga missing sa Bungiro. Ngayon, pinapalabas niya na ako ang mastermind sa pagpatay. Ngayon lang ako nakakita na ang utusan naging mastermind. Alam ng taong bayan yan. Kaya hindi ako natakot sa kanya.